I will go before me, Lord. Go with me as we travel this nation in the world. To prepare your church. The church be like it and present her to you perfect beyond any moment coming. So be it. Mindanao! My God is about to do great and mighty things in our midst! What happens in the natural happens in the spiritual! Ang lugar na ito ay lilintunin ng ating Diyos na buhay! We expect your greatest visitations! New things! New miracles! I challenge you, we are now in the right connection. Ikakabuti po ninyo na makakonek kayo sa totoong apostol. So the Holy Spirit is moving intensely, powerfully in us and through us, awakening the church and transforming the Philippine island. Kung natin kakalimutan, maraming ministry, maraming minister, maraming nagtuturo. Pero ang living like Jesus na mandate, ang kailangan ng lahat. Maraming naglilingkod sa Lord, maraming gumagawa, maraming ginagawa, pero walang mandato. Kung yung kakalimutan yan, DCIC Worldwide Ministries, Sons of Apostle, iba't ibang fellowship here in abroad. Keep praying, keep giving, keep fasting. Let us full bless the ministry. This nation will be shaken by the power and the glory of God. And the church has no option but to experience apostolic revival, to be like Jesus. The apostle must travel, 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 and travel, and travel. And God is with us. He will finish the mandate. Thank you for giving your life and everything to the Lord. God bless you. And God is faithful enough to give you that net-breaking, boat-sinking, overflowing, overtaking, accompanying, chasing, great and extreme wealth. Parang kailan na nagpunta tayo rito noong 2019, almost 7 years, no? Napakabilis ng panahon. Pero yung 7 years, ano yun, completion ng Lord yun. Kasi number 7 is biblical number. Kaya dakilang bagay gawin na dito sa Davao. Especially, nakita niyo yung pagsalubong ng mga living like people, ang totoong iglesia, ang itiningin ng Panginoon sa leadership ng Tatay Apostol at ng Nanay Ellen. And I promise you, you'll be lifted in the Spirit. The glory of God will show up. You'll be transformed from glory to glory into the image and likeness of Jesus Christ. And the church in Davao region will never be the same again. And Davao region will turn to Jesus Christ. It is done. So now is the time of prophetic fulfillment. And everybody say with a loud voice, Amen. Davao City ay progressive talaga. Marami mga establishment dito, mga malls, companies. Pwede kang magtanim dito sa Davao kung may mga area ka lang na ano. Hindi katulad sa iba na binibili lahat. Dito, pag masipag ka lang, makakain ka kahit wala kang trabaho talaga. Ang Davao City is a durian capital of the Philippines. Marami ang durian nga dito talaga. Pag season ng durian dito, kahit pamigay na lang ng mga may-ari. Iba't ibang prutas meron din. Mga pakwan, lansones at saka yung marang, maraming mga sarap ng mga pagkain dito. balbakwa, bulalo. Street food. Mga pastil, kanin din siya pero may manok siya parang adobo. Kabalot siya sa daon. Maraming pasyalan dito, kagaya dito sa Hilltop, sa Toril, sa Camp With Me. Magsaysay Park, People's Park, Night Market. Lalo na ngayon, may bagong bukas na yung Coastal. Dinatangkilin ng mga
tao. Para sa akin, ang Davao City, magandang tirahan, tapos maraming opportunity. Klase-klaseng trabaho dito. Mga tao dito ay mga palakaibigan, masunurin, sumusunod talaga sa batas. Kita mo naman, kahit saan ka magpunta, disiplinado ang mga tao dito. Ang kagandahan ng Davao, malinis, peaceful ang Davao. Kahit saan ka pupunta, di ka mag-alala. Kahit na madaling araw ka naglalakad, walang hassle. Mga anak ko, kahit na dumating ng 4 o'clock na madaling araw, 3 o'clock, hindi ako nangangamba kasi alam ko tahimik dito. Minuto nagpapatrolya nga ng mga pulis. Basta sabi no, safe ka talaga dito. Glory to God. Our glory days are here. We are living in the season of greatest harvest of our life. That is glory harvest, soul harvest, and wealth harvest. And this is unstoppable. At ngayong araw na ito, ang unang araw, dakilang bisitasyon gagawin ng Diyos kasama ng marami mga himalatan at kababalagan. Magaganap ngayon dito sa Davao City, sa Almendros Gym, sa ating Oras ng Himala, Holy Spirit Invasion event na may pamagat na Christ is the answer. And thank God for your net breaking, boat sinking, overflowing, overtaking, accompanying, chasing great extreme wealth harvest. Thank you for giving your life to the Lord. And thank you for not limiting the Lord in your generous, consistent, faithful giving. Always remember, your giving is your blessings. As the Holy Spirit lead us and bless the people of God, not only in Davao City, but all over the country and around the world. Ako'y nakarating sa Oras ng Himala sa pamamagitan ng Facebook. Malagi akong nanonood ng Oras ng Himala sa TV5. Meron ako kasi insist dito sa likod. Malaki. Na-worry ako kasi operahan ako. Schedule na ako kinabukasan. That time, 12 o'clock, nagtaka ko ano ba ito Oras ng Himala. Sumunod po ako ng prayer ng apostol. Nawala yung bukol ko. Bigla nawala na supposedly operahan na yan the following day. Nagulat ang doktor sa balakang kasi nawala yung masakit. Kasi yun kasi ang simptomas ng kidney problem. Pinagaling ni Lord Jesus. Dakilang bagay ang aming inaasahan na siyang tatanggapin po naming lahat. Ang Panginoong Kristo, mararanasan po namin siya sa araw pong ito. Ang bawat isa po ay puno-puno po ng pananabik. Maranasan ang propesya po ng lingkod po ng Diyos na boat sinking, net breaking, overtaking, overflowing. Great extreme blessing po sa aming pagdalo ngayon. Kalikasan ni Jesus yung magpagaling. Kaya kayong lahat na may sakit at karamdaman, huwag niyong problemahin kung gagaling kayo kasi kalikasan niyang magpagaling. Brother Nestor po, 3 taon na daw po siyang mayroong enlargement of the prostate. Hindi daw po siya makaihi dahil napakasakit daw po. Meron din po siyang 3 years na cardiovascular disease na lagi daw po siyang hinihingal. Dagdag pa po niya, mayroon din po siyang 2 taong uric acid. Habang tuloy-tuloy pong gawain, nakaihi na po siya at nawala na po yung kirot. Magaling na po si Brother Nestor. Yung po sinasabi ng babae niya sakit yung 3, wala na? Wala. Wala na raw, ba't walang pumapalakpak? Lingkod ng Diyos, si Kuya po ay nagkaroon daw po siya ng heart failure. Dinahabol niya po yung kanya pong paghinga. Naalalayan po siya ng kanya pong lola. Hindi po siya kasi nakakalakad mag-isa. Sa katunayan po, hindi rin po siya nakakaakyat ng hagdan na ito. Pero kanina po sabi niya sa lola niya, wag po na akong samahan sa itaas. Kaya ko na umakyat mag-isa. Ay, Siya po ay naku, wala pinagaling pa ng ating Diyos sa buhay. Takbo! Kumusta ka na? Maliwalas yung isip ko. Masaya na po ako. Magaan po ang pakiramdam ko. Kasi that, kanya minamahal. I've seen millions of miracles. Incredible miracles. At ako po ay konbinsido na walang pupunta kay Jesus na may pananampalataya kay gaano kalalim ang demonic possession sa buhay niya na hindi po siya lalaya. Hindi lang po si Jesus ay dakilang manggagamot. Lahat po ng sakit, lahat kaya niyang pagalingin. Sangayon po sa kanya, for 8 months bed rest po siya. Nasumpungan niya po kayo sa Channel 23.
may nasugpungan pong bukol sa kanyang tiyan at naging sanhi na talagang namimilipit po siya sa sakit nito. Sobrang namamaga po yung kanyang mga paa at binti at hindi nga po makabangon. So for almost 8 months, purihin po ang Diyos na buhay. Siya po ay ibinangon ng Diyos at ngayon po si tatay ay nasa lugar na ito bumiyahe para lamang magpasalamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Totoo po yung sinasabi po ng pastora? Totoo po. Kumusta na kayo ngayon? Magaling na. Yung pong espiritu ng cancer, nung siya po tumumbak, sinasaw ni Jesus. Sinasaw. Kaya dati hindi niya maitaas yung amay niyo. Ngayon, taas. Pusuntok. Nakakita na kayong tao? Hindi ko kaklaro pa isa. Opo, yung dati yun. Pero ngayon, klaro na. Kita na kung klaro. Pasalamat ako sa Ginoo nga giayon niya akong anak. Lord, salamat! Salamat ka, Lord ka! Tatlong doktor, hindi biro, hindi niya magalaw yung leg niya. Lahat ito ay nagsigaling dahil sila ay lumapit sa Panginoon na puno ng pananampalataya. Lahat po kayo nangangailangan ng himala. Gagaling po kayo. Lahat ng hiling siya sa Diyos ay sasagutin niya. Subalit, hindi ka pa yayaman at hindi ka pa mapapagpala. Turo po ni Nanay Ellen, bless na bless kami. Na-encourage ako sa turo niya. Talaga nabuksan po ang isipan ko. Nagsasalita pa lang po ang nanay. Yung luha natin po ay tumutulo po na damang-dama po natin ang puso ng Lord. Grabe po yung kapahayagan, mas lalo po tayong nanawaan sa pagbibigay. Mas lalo pa tayong sumunod. Tunay nga, hindi lang po talaga siya mighty deliverer. Siya rin po talaga ay woman of breakthrough pagdating sa finances. Kasi lumaya kami bawat isa eh. Pagyaman natin ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa utos ng Diyos. Hindi po easy na mag-preach po ng ganyan na mga preaching, pero if si nanay po yung magsalita, parang easy na easy po pag sa kanya po nanggaling yung word. Nababasa ko naman po sa Bible, pero bakit ngayon fresh na fresh? Ngayon ko lang naintindihan, hindi lang po siya nagpipreach, hindi lang po siya nagsasabi, kundi she took an action of what she said. Parang kayo po yung magtanong, nagmula ng inaalaw sa pagdating mo, kaya aming narinig yung salitang, Christ is the answer. Sabat ang sabi po ng Acts 4:12, walang pangalang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit, maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya lamang po at wala nang iba ang tanging sagot sa problema ng buong mundo, ng sambayan ng Pilipino at inyong lahat. Ang laki ng ginagawa ni Lord sa aking buhay. Dama mo yung may kunting kirot, pero ramdamin mo lang kasi para sa iyong kabutihan. Makuri ka talaga, may rebuke talaga. Puso to puso po ang mga revelation niya na itaas niya yung ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ang laking nabago, dami kong natutunan. Kahit gaano katigas ang puso mo, mababasag talaga. Pagsasalita niya, hindi lang salita, may kapangyarihan. Ito yung kailangan ngayon, totoong aral na lumalakad sa kabanalan. Masasabi ko na si Tatay Carillo ay talagang isinilang para buuhin, itayo yung talagang totoong church. So marami pong may closeness sa mga tao at kung sino-sino pa. And the Lord said this, pero sa akin, hindi sila close. They must be so close to me in these last days. So close. Nag-build ng faith at saka nag-guide siya. Nagbigay sa amin ng idea, no? Paano nga ipalago yung gawain ng Panginoon. Talagang na-empower ako. Malaki talaga yung kaibahan sa turo ng iba. Lumalalim yung aking pag-unawa sa pagpapastor. Talagang punong-puno yung aking kaluluwa, punong-puno yung aking puso sa isipan sa mga salita ng Panginoon na itinuro ni Tatay Apostol. Yung aral at turo ng tatay, tagos ng ating pong kaluluwa, ng ating pong mga puso. Talagang malaking impact po na siyang magbabago sa takbo ng church. Yung sinabi po ng tatay, direct word from heaven, na nagbigay sa atin ng tamang direksyon, tamang landas para tuloy-tuloy na matapos natin yung ating pong perfection.
Philippines, bow to the Lordship of Jesus Christ. Philippines, bow to the Lordship of Jesus Christ. Philippines, bow to the Lordship of Jesus Christ. Tinatawagan ko ang nasa Bible, lalo na ang mga bishop, ang mga propeta, evangelista, pastor at guro, deacon, elder. Lahat na naglilingkod sa kanyang harapan, linisin niyo ang buhay niyo. Linisin niyo ang buhay niyo, ayusin niyo ang pamilya niyo. Ayusin niyo ang ginagawa niyo sa Diyos. Dahil pag hindi niyo inayos, kayo ang aayusin ng Diyos. At ito'y makirot, ito'y masakit. May oras pa kayo, ayusin ninyo. Tanggalin niyo ang kasalanan niyong lahat. Tanggalin niyo ang inyong hypocrisy, ang inyong mga pangangalit at pakikiyapit. Apostolic Revival! Living righteous gospel ang tanging solusyon para dyan ay mawala sa backsliding! Kung mapigilan yung luha ko na tumutulo because I feel the presence of the Lord Jesus Christ. Mahatak sa akin na mas more na may love, mas more ako na motivate na mag-ayos ng buhay. Grabe, hindi pwedeng hindi lilinis ang ating pong mga puso, ang ating buong katauhan, ang ating mga buhay na inaangat na yung kabanalan, inaangat ng Diyos yung katuwiran niya, yung buhay ng Panginoong Jesucristo ay lubos po niyang minamanipis sa aming pong mga buhay. Narinyo talaga yung first love ko at saka yung fire. Parang nung-consume yung aking katawan. Supernatural talaga yung experience ko kanina. Talagang may something na na-impart sa akin. Para pong may binunot, no, tinanggal. Merong na-empower sa loob na yung burden sa soul, na-revive talaga ako. Marami na akong natinan ng mga gawain. Pero dito po ako nakasumpong ng kumpleto. In the name of thy Son, Jesus Christ, let the spirit of prayer and the fire of the Holy Ghost be upon them now. Receive it. Let your spirit roar. Roar. Whip the bell. Receive it. Talagang lugmok po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinupuspos po tayo. Hindi po natin mapigilan yung palahaw, yung weeping. Naroon po yung mabigat na kaluwalhatian po ng Lord mula ulo hanggang talampakan. Grabe yung burden na sinali ng Lord sa puso ko. Damang-dama ko po yung pinakapuso ng Lord. Kung kaya't gayon na lamang bumubuhos, bumabagsak ang mga luha sa aking mga mata. Grabe pong infilling, pagpe-penetrate ng kaluwalhatian po ng Diyos sa ating pong buong katauhan. O explosion ng kaluwalhatian po ng Diyos yung naranasan po natin. Grabe po yung pangangatal, kuloob at labas ng aking buong pagkatao. Masasabi kong iba na po yung glory ng Panginoon. Mindanao will be shaken by the power of God. Luzon will be shaken by the power of God. Visayas will be shaken by the power of God. The Philippine Island will become God's burning bush. God's burning bush in Asia that will aflame the world. Apostolic revival. And God is raising a living righteous intercessors. Bata, matanda, youth, lalaki, babae, malinis ang puso, ay mananalangin. Itatayo ng Panginoon. Mananak ko'y manalangin. Sabagat ang bahay niya ay bahay panalanginan. The spiritual house and the physical house will be called the house of prayer for worldwide apostolic revival. It's really getting higher and higher and deeper. Pati yung intensity ng pagbuhos ng glory ng Lord, iba na po ngayon. Kulang yung aking sisidlan sa hinandaan ng Diyos para tanggapin ko. Pinuno, siniksik, niliglig ng Diyos ang aming buong katauhan. Yung spirit of prayer talagang ibinuhos po ng Lord sa atin. Kaya hindi ko po mapigilan yung sobrang pagluha dahil po sa sobrang pagdalaw po ng ating Panginoong Jesucristo. At yung alab at apoy sa puso natin ay Kanya pong binalik. Lahat po ay lugmok, wala pong mga mata na walang luha. Holy Spirit invasion. Talagang in-invade niya po yung Mindanao. Nagkaroon ng lindol ng kalutian po ng Diyos dito. Ang buong auditorium po ay punong-puno ng presensya ng Diyos po. Damang-dama po natin yung apoy ng kaluwalhatian, ng pananalangin, buong katauhan po natin. Grabe yung kapangyarihan ng Diyos, lalo na nung si tatay ay umihip.
Talagang ako damang-dama ko yung apoy ng kapangyarihan ng Diyos. Extraordinary yung lagi niyang ginagawa, bawat gawain. The kabod of God is all over this place. Mindanao will play for Jesus. Luzon will play for Jesus. Visayas will play for Jesus. Talaga pong naramdaman namin yung tinatawag na pagbuhos at yung anointing. Buong katawan ko po talagang napupuno sa kaluwalhatian at kapangyarihan po ng Diyos. At damang-dama po natin yung pagkakaiba po ng pagdalaw ng Lord na talagang pabigat siya ng pabigat. Grabing lindol ng kaluwalhatian po ng Diyos sa pagtayo po ng tatay. Hindi mo talaga kayang i-explain yung pagsama, yung pagkilos ang naranasan natin. Yung glory po ng Lord umaabot po sa likuran. Na kahit gumagawa po tayo ng tungkulin ay dinadalaw po tayo ng Lord. Mismo po ako, sa tuwing nag-ooperate po tayo ng live stream, nababasa ko yung mga comments ng mga nanonood, yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung pag-ibig ng Lord na sobrang kapal, siya mismong nararanasan nila habang nanonood sila through live stream. Ito'y revival unto perfection po talaga ang ginagawa ng Diyos sa body of Christ. Tunay nga po na ito ay Glory Pack, Power Pack, Revelation Pack, Harvest Pack, Soul Pack. Salamat sa buhay ni Tatay. Tunay nga, He is a man of God na kung saan nagsasabi ng thus says the Lord thy God. The now word, the Rema word na kailangan talaga natin para magabayan tayo sa ating pong spiritual destiny. The fulfillment of God's timetable for the Philippines is now. Davao region is for Christ. Amen. Ang Diyos po'y napakabutit, napakadakila, kamangha-mangha ang kanyang gawa. Sasaksihan natin ito sa kanyang ginawa dito sa Davao City na kung saan ang buong chapters natin sa Mindanao ay lumalo at iba't ibang mga churches, fellowship, pastors and congregation. Napakabuti ng Diyos na tayo tinuruan niyang manalangin, mag-ayuno, magkaisa sa pagsunod. Kitang-kita natin ang tagumpay ng gawain. Siya na lang, kailangan natin pagtibayin ang iniibig sa panahong ito ng anihan. At yan yung ating masagana, katapatan, tuloy-tuloy, na karagdagang pagbibigay para sa ating Living Life Apostolic Travel. Kaya mga alam niyo naman na napakarami pa natin biyaheng gagampanan, gagawin. And expect to be blessed by God. Nakababa na ang prophecy, wala na tayong dapat pang alalahanin, problemahin dahil matagal na nagsasalita ang Diyos. Ang kailangan nating lahat ay sumunod. Magmadali na tumugon. Kama alam natin, ang oras ay tumatakbo. Ang panahon ay mabilis na lumilipas. Ang Panginoon Kristo ay bababa. At ang timetable natin sa bansang Pilipinas ay naitakda na. Ang ating pagbibigay ay walang limitasyon. Kaya tinatawagan ko ang ating mga alak na pastor at pastora sa bawat chapter city and abroad. Ang Living Life Jesus Congregation. Na magkumulay po tayo sa panawagang ito. Sumabay po kayo sa aming kagalakan sa ginagawa niyang dakilang bagay. Expect the net breaking, boat sinking, overflowing, overtaking, accompanying, chasing, great extreme wealth harvest sapagkat siya ay nakakonect sa glory at soul harvest. Thank you for your obedience at hintayin ko inyong mga testimonies bunga ng inyong pagsunod. And God send it again all over the Philippines and around the world for His name to be glorified, for He is worthy. In the sweet presence of the Holy Spirit who leads us, that the mandate is full blessed and the will of the Father is done. We will finish the mandate, for in this world, we are like Jesus.